Umibig na muli si Marilyn. Maikling kwento ni Percival Campo Amor Cruz. Kung may pagkakahawig ang salaysay na ito sa tunay na buhay, ang pagkakahawig ay sinadya. Tandang-tanda ni Marilyn noong araw na aalis ang kasintahan. Nagmamadali siyang makarating sa airport. Nakilala niya si Angelo sa high school. Magkaklase sila. Matapos ang mahabang pakiramdaman, maingat na kilatisan sa isa't isa. Sapagkat noong mga panahong iyon ay nagkakahiyaan ang mga magkaklaseng babae at lalaki. Sa uli nagkalakas ng loob sina Marilyn at Angelo na mag-usap, magpahayag ng damdamin, hanggang sa sila ay naging matalik na magkaibigan. Hindi nila ipinakita ang kanilang pagkakaunawaan, sapagkat ayaw nila maging pakay sila ng tuksuan at biruan. Noong araw, nakakapiko ng sobrang tuksuan, biruan, kantiyawan. Nagiging lihim tuloy ang pag-ibigan. Unang pag-ibig nila Marilyn at Angelo ang kanilang naranasan. Ano ang pakiramdam ng unang pag-ibig? Laging naghahanap na makasama ang minamahal. Ang laman ng isip ay palaging ang taong napupusuan. Tila ang umiibig ay lumulutang sa ulap. Tila ang umiibig at ang iniibig ay siya ng pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa. Palibasay ang high school ay panahon ng pag-aaral. Ang mga magulang ay nakabantay at nang matiyak na ang pag-aaral ang tanging layunin ng mga bata. Ang mga umiibig ay tumutuklas ng iba't ibang paraan na makaiwas sa mata ng magulang, na magkaroon ng mga sandali ng pag-iisa, mga nakaw na pagkakataon. Samantalang nagpapanggap na pulos aral lamang ang kanilang ginagawa. Nagsasalo sila sa pagkain sa isang sulok ng kafeterya. Magkasabay silang lumalakad pa uwi. Magkatabi sila sa klase at lihim na nagpapalitan ng love notes habang ang guro ay nagsasalita. Magkapareha sila sa mga kasiyahang ginaganap sa paaralan. Hindi malilimot ni Marilyn ang naganap ng ang klase nila ay nagkaroon ng excursion sa Balara. Nagkaroon silang magkasintahan ng pagkakataong mapahiwalay sa mga kaeskwela. Sinundan nila ang isang landas na patungo sa isang panig ng puok, aliwang naturan na kung saan maraming puno at malilim. Doon nakatikim sina Marilyn at Angelo ng pag-iisa at ng laya na bigyang daan ang nag-aapoy nilang damdamin. Nagpasasa sa halik at yakap na di pa nila naranasan sa buong buhay nila. At doon nangako si Angelo pagkatapos na buong buhay niyang iibigin si Marilyn. Nagtapos ng high school ang dalawa at kapwa sila tumungo sa kolehiyo. Mahaba-haba na rin ang pagsasaya ni Marilyn at ang pagkakaroon ng buhay na puno ng kulay at sigla. Ngunit isang araw ay dumating sa buhay niya ang isang masaklap na balita. Ito ang balita ni Angelo na siya ay tutungo sa Amerika. Kasama ang mga magulang, sa ninang pagkaka-approve ng immigration ng mga magulang niya. Ang sabi mo'y di mo ako iiwan, pagdaramdam ni Marilyn. Ako'y sunod-sunuran pa rin sa aking mga magulang, paliwanag ni Angelo. Babalikan kita, Marilyn. O di kayo kukunin kita. Sana hindi matuloy ang pag-alis mo. Ngunit kung di may iwasan, ibig ko sanang magpakasal tayo. Kahit lihim lamang, bago ka umalis. Hiling ni Marilyn. Naging napakabilis ng takbo ng panahon. Sa pakiramdam ni Marilyn, nang mabatid niya na di na mapipigilan ng pag-alis ni Angelo. Si Angelo naman ay napasuong sa napakaraming gawain at alalahanin sa paghahanda sa pag-alis. Sa makatuwid ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na maisakatuparan ang hiling ni Marilyn na sila'y makasal kahit sa huwes man lamang. Ang pangako sa kanya ni Angelo, sa puso ko at kaluluwa ko, ako'y kasal na sa iyo. Huwag kang manalig.
Hindi katapusan ng mundo ang pag-alis ko. Ito'y simula lamang ng isang magandang kinabukasan para sa iyo at sa akin. Habang buhay kitang mamahalin at pagsisilbihan. Lumuha si Marilyn sa huli nilang pag-isa. Lumuha pa siya ng lumuha ng masaganang luha ng sumunod na mga araw. Kung kailan siya nagmamadali, ay siya namang naging napakabagal ng pagpunta sa airport. Natagalan ng pagkuha ng taxi, masikip ang traffic, nahirapan siya na makapasok agad sa airport sapagkat kinailangan pang kumuha ng ticket bago makapasok gayong napakahaba ang pila ng taong kumukuha ng ticket. Wala na sa departure area si Angelo nang si Marilyn ay makarating. Nakasakay na siya sa eroplano at sa maikling sandali, ang eroplano ay lumipad na. Ang kaawa-awang si Marilyn ay galit at lungkot na lungkot sa pangyayari. Umuwi siya na mabigat ang loob at tila wala sa sarili. Nang bago pa kaalis ni Angelo, ay dating ang mga sulat at tawag mula sa Amerika. Nabuhay ng loob si Marilyn na tapat si Angelo at tutupad sa pangako. Ngunit nang maglaon ay dumalang ang mga sulat at tawag hanggang sa huli ay wala nang dumating ni ho mula kay Angelo. Nakalimot na si Angelo. Marahil ay may nakilala ng iba sa Amerika. Si Marilyn naman ay natutong tanggapin ang katotohanan at mabigat man sa kanyang kalooban ay nagpanimulang buhay na burado na sa kanyang isip ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang unang pag-ibig. Nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo si Marilyn at pagkatapos ay nagkatrabaho. Na makaipon ay inisip niya na mangibang bayan, magtungo sa Amerika at doon ay makipagsapalaran. Nakarating siya sa Amerika sa pamamagitan ng tourist visa. Nang maglaon ay hinangad niya na magkaroon ng immigrant's visa at iyon ay kanyang natamo sa pamamagitan ng convenience marriage. Pumayag siya na mapakasal sa isang Amerikano at nang magkaroon siya ng immigrant status. Ang sa unay bugos na pag-asama bilang mag-asawa ay nauwi sa pagiging isang tunay na pag-asama at pag-ibigan. Natutunan ni Marilyn na mahalin ang Amerikano bilang tunay na asawa sa dahilang ang lalaki ay napakabait at maalalahanin. Guminhawa ang buhay ng mag-asawa, nagkaroon ng anak at nagtamasa ng matahimik at nakaririwasang pamumuhay. Ngunit si Marilyn yata ay sadyang hindi mapalad sa pag-ibig. Ang asawa ay nagkaroon ng di inaasahang heart attack at iyon ay kanyang ikinamatay. Nabiyuda ang bata pang babae matapos ng sasandaling panahon na kaligayahan sa piling ng asawa. Sa loob ng 2 taong kasunod ng biglang pagkamatay ng asawa ay nagluksa at nangulila si Marilyn. Naglaho ang pakiramdam ng kanyang puso na kung tawagin ay pag-ibig o sa kanyang isip kaya, sapagkat ito ay nailibing sa lupa kasama ng labi ng kanyang yumawang asawa. Hindi na siya iibig pang muli, sabi ni Marilyn sa sarili. Umibig siya ng sukdulan sa isang tao at naabot ang pinakamanliligayang sandali sa buhay. At anong kanyang natamo? Kabiguan, sapagkat ang kaligayahan pala ay hindi pang matagalan. Ang kaligayahan, nakaakibat ng pag-ibig, ay nagwawakas pala sa isang kisap mata lamang. Maraming luha at hinanakit ang ibinuhos ni Marilyn habang siya'y nagluluksa. Walang talos ang pagbisita niya sa puntod ng kanyang nasawing asawa. At doon ay tila baliw na nakikipag-usap sa hangin. Hindi siya makausap ng mga kaibigan. Umiiwas siya sa mga paanyaya at pakikipagkita sa mga tao. Siya'y laging ligaw at naghihirap ang kalooban. Ang pakiramdam niya
ay nawala na ang kalahating bahagi ng kanyang katauhan. Isang magandang araw, pagkagaling sa Memorial Park, matapos na bisitahin ng puntod ng asawa, ibig niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nagpaunlak ang mga kaibigan na malaki ang pagkagulat at pagtataka na sila'y ibig makita ni Marilyn. Nagkita sila sa isang coffee shop at sa gitna ng takbo ng mga kwentuhan at batian ay ibinalita ni Marilyn, "Tapos na ang aking pagluluksa." Namangha mga kaibigan niya at natuwa. Narinig ko sa aking puso ang mensahe ng aking asawa. Hindi ko gusto na ikaw ay patuloy na malungkot at magdusa. Hindi ganyan ang ibig kong makita sa iyo. Kung mahal mo ako, ay ipakita mo na mahal mo ang iyong sarili. Matutuwa ako kung tatapusin mo ang iyong pagluluksa. Nagyakapan ng magkakaibigan at napuno ng masasayang ingay nila ang maliit na coffee shop. Nagluksa na ako at 2 taon akong nagdalamhati. Tapos na ang aking pagluluksa at pagdadalamhati. Ngayon, magsisimula ang panibagong buhay ko. Sa kabilang dako, nagsisimula pa lamang ang pagluluksa ng isang lalaking umibig din at nabigo. Si Angelo ay 10 taong napakasal sa isang Amerikana. Nagsumikap at nagtiyaga siya sa paghahanap buhay at ang asawa ay mabigyan ng kaginawaan ng buhay. Ngunit kahit pala'y may kaginawaan, ay hindi sapat iyon upang makaiwas o maikubli ang mga di pagkakaunawaan. Ang mag-asawa ay talagang nagkaroon ng di pagkakaunawaan paminsan-minsan. Ngunit sa kaso ni Angelo at ng kanyang asawa, palibhasa ay puti at iba ang kinagisnan ng babae, ay malimit ang di pagkakaunawaan. Sa pagkain ay magkaiba ang panlasa ng dalawa. Hamburger ang laging ibig kainin ng babae. Si Angelo naman ay mahilig sa maasim na sinigang. Sa relihiyon, ang babae ay protestante, samantalang si Angelo ay katoliko. Sa pakikitungo sa mga kamag-anak, si Angelo ay napakamatulungin at magiliw. Ang babae ay hindi gusto ang masyadong malapit na pakikitungo sa mga kamag-anak. Ibig ni Angelo na magkaroon ng maraming anak. Ayaw ng asawa na magkaanak. Ibig niya ay mag-ampon na lamang. Sa kabila ng lahat ay naging matiyaga, mapagbigay at matapat si Angelo sa kanyang asawa. Minsan ay inaatasan ng kanyang kumpanya si Angelo na maging supervisor sa isang sangay sa labas ng kanyang puok na kinauuwian. Sila ng kanyang asawa ay sa Philadelphia nakatira at sa ninang bagong atas sa kanya ay kinailangang lumipat sila ng tirahan sa California. Ang higpit ng pagtutol ng babae. Hindi siya lilipat ng tirahan. Hindi niya gustong tumira sa California at pinapili niya si Angelo. Lumipat ka ng trabaho o lumipat ka sa California ng mag-isa mo. Hindi mahirap ulan ang naging pasiya ni Angelo. Napuno na siya sa katigasan ng ulo at kasungitan ng asawa. Naubos na ang kanyang pasensya sa pakikibagay sa taong iba ang kaugalian at walang pagnanais na makibagay. Nagpasya siya na i-divorce ang asawa. Lingid sa kaalaman ni Angelo, ay may nagaganap palang bawal na relasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng boss nito na puti rin. Mabuti na rin ang nagpasya si Angelo na i-divorce ang asawa. Hindi lamang na siya ay may masamang ugali, iyon pala ay isa rin siyang traidor. Ang akala ni Marilyn ay hindi na siya iibig pang muli. Nahirang na gabi ng mga gabing ang pagtatagpo ni Marilyn at ng isang dating kaibigan. Ilang linggo lamang pagkatapos niyang ipahayag ang katapusan ng kanyang pagluluksa, si Marilyn ay nasa piling na ng isang mangingibig. Ang magkapareha ay kapwa nangangatal sa pananabik.
Pagpasok pa lamang ng silid ng hotel, ay kaagad-agad na nagyakapan sila ng pagkahigpit-higpit. Talo ang paglilingis ng ahas sa kanyang biktima. Idinikit ng lalaki ang babae sa likod ng pinto. Pinatay niya ang ilaw at sa kadiliman ay nagtanim ng nagbabagang halik sa labi ng kasama. Tumindi ang init na sumisiklabo sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga labi at kamay ay nanginginig sa kasiyahan. Nilalasap ang kapwa labi at dinadamdam ang kinis ng pisngi, ng lieg, ng dibdib. Unti-unti silang nahubaran ng kasuotan at naging mistulang makabagong Eva at Adan na animoy sila lamang ang nilalang sa paraiso ng pag-ibig. Nagdikit ang kanilang kapwa maiinit na katawan at nagkaisa ang kanilang puso at kaluluwa sa gitna ng malambot na kama. Matagal na hindi nakatitikim ng gayong sukdulang pagmamahal si Marilyn, kung kaya't naging mapagparaya siya ng gabing iyon. Tila ang lalaki naman ay batang naiwan nag-iisa sa ilalim ng isang punong hitik na hitik sa bunga. Nagsawa siya sa kapipitas ng bunga. Maraming gabing si Marilyn ay napag-isa at naghahanap ng katubusan ang malimit na nararanasang pag-iinit ng katawan, gayong wala namang makapagdudulot ng katubusan. Nang gabing iyon ay nakatikim ng kaganapan ng uhaw ni Marilyn. Naabot nila ni Angelo ang pinakamataas na rurok ng kaligayahan. Ilang araw bago dumating ang pagpunta sa hotel, nagkita na hindi sinasadya sina Marilyn at Angelo sa isang class reunion na ginanap sa Los Angeles sa California. Nilibing na ni Marilyn sa limot si Angelo. Bagamat nakarating siya sa Amerika, ni minsan ay di niya inisip na hanapin si Angelo. Hindi niya papapatawad ang lalaking walang isang salita. Ang lalaking nagsamantala lamang ng kanyang pagkadalaga. Ang lalaking duwag at walang paninindigan. "Bakit nagpakita ka pa?" sumbat ni Marilyn. "Hindi ko inaasahang makikita kita dito," paliwanag ni Angelo. "Itinuring na kitang patay," dagdag ni Marilyn. "Kapalaran ng taboy sa akin sa reunion na ito. At ikay ganun din. Kasalanan ko ba kung ang landas natin ay pagsalubungin muli ng kapalaran?" tanong ni Angelo. "Patawarin mo ako, Marilyn. Ako'y nagkamali at nagsisisi. Kung ako'y bibigyan mo ng isa pang pagkakataon, ay hindi na kita iiwan pang muli, magpakailanman." Pinagbigyan ni Marilyn si Angelo sa kahilingang sila'y magsayaw sa nasabing reunion. At sa saliw ng awiting From This Moment On, ay nagkainig na muli ang dalawang pusong dating magsing-ibig. At umibig na muli si Marilyn.